Sa Isabela, hindi pa rin nakikita ang isang lalaking pinaniniwalaang inanod kasama ng kanyang kubo sa kasagsagan ng bagyong Labuyo. Kagabi, isang mag-anak naman ang halos lamunin ng rumagasang baha sa isang barangay sa lungsod ng Santiago. Nakatutok doon live si Isay Reyes. Isay? Vicky, naging maganda na ang panahon dito sa buong lalawigan ng Isabela buong araw, hindi tulad kahapon na napakalakas ng ulan at hangin na ating naranasan dito kanina. Napakataas naman ang sikat ng araw, pero nanatiling bukas ang isang gate ng Magat Dam at 6 na overflow bridges pa rin ang hindi nadadaanan dahil nga sa pag-aapaw ng tubig sa Cagayan River. Mabilis ang pagkilos ng rescue teams para ilikas ang ilang mag-anak na nakatira sa tabi ng ilog sa Barangay Batal, Bayan ng Santiago. Bigla kasing tumaas ang level ng tubig sa ilog doon. Gamit ang rubber boat, agad silang pinuntahan ng mga rescuers. Ilang minuto pa, matagumpay silang naialis doon. Ang batang ito, walang tigil sa pag-iyak. Ayon kay Nanay Socorro, sinubukan daw tawirin ng kanyang mga anak ang ilog, pero muntik na silang mapahamak. Kung sila ng salbabida. Opo. Tumakot yung salbabida. Ang akala ko, patay na sila. Mabuti yung anak ko, na kung niya yung abada ng anak niya. Mabuti at hawak-hawak niya, pero nasa ulog ng tubig na siya. Nanaabuhan, kaya umiyak na yung isang apo ko. Alam ko, patay na sila. Hirap naman si Noemi Pascual na tanggapin ang sinapit ng 47 taong gulang na kapatid na si Benny. Kahapon kasi ng umaga, kasabay ng malakas na agos ng tubig sa ilog na ito, natangay ang kubong tinitirhan ni Benny. Kaya naman abot-abot ang pait na nadarama ng kanilang ama. Sa litratong ito, makikitang nakalutang ang bubong ng isang kubo at nasa ibabaw nito si Benny. Linggo pa lang ng gabi, pinuntahan na raw si Benny para palikasin pero nagmatigas ito. Masakit para sa akin na hindi ko siya nakuha. Ayaw naman, nasumunod sa akin, di umuwi kami dito. Hindi ko naman akalain, ma'am, na lalaki yung ilog. Parang mamamatay ako ng gano'n. Hindi ko kayang tignan, kaya iniwanan ko na siya. Sabi ko, sa Diyos na lang ang bahala sa kanya. Sabi ko, ma'am, hindi ko kayang tignan, ma'am, na gano'n ang nangyari sa kapatid ko. Nagpumilit daw ito na manirahan sa kubo dahil gustong mapag-isa. Pero madalas daw nila itong bisitahin. Hindi naman sabihin po kung anong problema niya. Kahit namatay, basta andito lang, mayakap ko lang sana. Huwag ganun lang nangyari sa kanya. Kahit ganun, gusto kong mahanap yung kapatid ko. Kahit mag-ano na hirap namin. Gusto ko naman na maiayos ang maililibing sana. Sa kasagsagan ng paghagupit ni Bagyong Labuyo dito sa Isabela kahapon, umapaw itong Cagayan River. Kaya itong tulay na ating nilalakaran ngayon ay wala at hindi madaanan kahapon dahil hanggang dito umabot yung tubig. Kanina nagsagawa ng search and rescue operations ang Disaster Action and Response Team Rescue 831 pati ang Air Force Rescue Team. Binaybay nila ang lawak ng ilog mula sa bayan ng Jones hanggang Etxague. Bit-bit ang pag-asang makita si Benny, sumama pang ilang kaanak nito. Pero nabigo silang matagpuan ito. Spread out sila para makita. Kung napunta siya sa gilid, ma'am, pwede siyang sumabit dun sa mga kahoy-kahoy, ma'am. Ngayon, ma'am, kung talagang sa gitna siya, ma'am, naanod yun, ma'am. Samantala, Vicky, pansamantala munang tinigil ng rescuers yung kanilang sinasagawang search and rescue operation dahil madilim na dito at napaka-risky na nga. Pero bukas ng umaga, magpapatuloy muli sila. Ang direktiba raw sa kanila ay huwag tumigil hanggang makita si Benny. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.